Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama po natin sa ating pag-aaral ngayon ay si Pastor Roel Payod Jr. Ibibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid at mga kaibigan, sa amin po mga masugid na taga-subaybay at mga patuloy po na susubscribe at mga tagapakinig po namin sa ministry po na ito ating pag-aralan. Welcome po sa ating pong panibagong leksyon. I would like to invite everyone to please do share and subscribe, like this video po, nang sa gayon ay ito po ay mabahagi sa mga taong nagnanais pa na makilala ating pong Panginoon at makasumpong na katotohanan mula po sa kanyang salita. Once again, welcome po sa ating pong panibagong episode. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin para makapag-aral ng inyong banal na salita. Muli po ay inihingi namin ang inyong presensya na samahan kami sa aming pag-aaral. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Linisin niyo po ang aming puso at isipan nang sa gayon ay maintindihan at magamit namin ang lahat ng aming matututunan sa aming pang-araw-araw na buhay. Nilalapit po namin sa inyo ang mga challenges na aming pinagdadaanan at isinusurrender po namin sa inyo ang lahat ng plans at dreams namin. Fill us, Lord, with your spirit at i-guide niyo po kami sa mga desisyon na gagawin namin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Ito pong aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tayo po ay magsisimula ng panibagong pag-aaral sa Lesson 26 na may pamagat na isang pag-ibig na nakakapagpabago. Ang pagiging in love ay nagbabago sa lahat. Nang ang isang binibini ay nagbabasa ng isang maikling libro sa kursong English Literature ng kanyang universidad, nalaman niyang napaka-boring nito at halos hindi makafocus habang binabasa ito. Ngunit pagkatapos ay nakilala niya ang isang gwapong batang propesor sa campus at mabilis silang nahulog sa pag-ibig. Di nagtagal, napagtanto niya ang kanyang minamahal ang may akda ng aklat na nahihirapan siyang pag-aralan. Nang gabing iyon, ay napuyat siya sa pagbabasa ng buong aklat. Napagtanto niya, ito ang pinakamagandang aklat na nabasa niya. Ano ang nagbago sa kanyang pananaw? Ginawa ito ng pag-ibig. Gayun din, marami sa ngayon ang nababagot at nagsasabing hindi ito kaakit-akit at mapang-api pa ang kasulatan. Ngunit lahat ng iyon ay magbabago kapag na-inlove ka sa may akda nito. Tingnan kung paano ang gabay ng pag-aaral na ito ay makakapagpalapit sa iyo sa Panginoon. Para sa unang katanungan, sino ang may akda ng kasulatan? Pastor? Ayan mga kapatid, alam niyo sa introduction pa lang talagang ah, ramdam ko po yung ano ngayon Although wala naman po to sa Bible, pero since ngayon po ay love month, ika nga ng karamihan, ay talagang mai-love ka sa mga love letters or kahit alam niyo kahit hindi po ikaw ang nagsulat or hindi ikaw nakatanggap. But since love is in the air, ika nga ng iba. Since ngayon po ay nasa love month po tayo. Alam niyo po mga kapatid, ang sarap ma-in-love. Okay? Ang sarap po ma-in-love. Ako po may asawa at ako po ay dating bago kami mag-asawa, ay naging sweethearts po kami. Dumaan po kami sa mga ganong bagay. And in fact, even though we are millennials, ay anong tawag dito, kami po ay nagbibigayan pa rin po ng letters during our sweetheart stage. Anyway, nakakaano talaga. Actually, naipon ko pa nga po yung mga sulat sa akin ni Mrs. at yung mga sulat ko sa mga sulat ko sa kanya. Now, we're talking about the Bible. This episode, we're talking about the Bible and for the one who gave us His love, and His love is written. Okay? It is written not just in His palm of His hands, but in the written Word of God, that is the Bible. So, tanong mga kapatid, sino nga po ba ang author po ng Biblia? Atin pong basahin po ang Biblia. Sino po ba nagsulat nito? Kasi may mga nagsabi na, Pastor, ayokong basahin ng Biblia kasi ito ay sulat lang po ng tao. Now, let's read. First Peter chapter 1. Okay po, dito po binabanggit mga kapatid. First Peter chapter 1 verse 10 and 11. Yan, pakinggan niyo po ito mabuti mga kapatid. Napakaganda po ng binabanggit po dito.
Verse 10, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsisiyasat or nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Sa panahong ito ay tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at sa karangalang tatamuhin niya. Okay, yan po ang nakarecord po sa 1 Peter chapter 1 verse 10 and 11. So mga kapatid, listen to this. Virtually every book of the Bible refers to Jesus Christ. Now, what's the point there? From Genesis down to Revelation, yes, there are stories, there were stories, and from down to the ages, there were Bible heroes, okay? Mula po sa creation hanggang sa recreation ng sanlibutan. Napakarami pong kwento pong atin pong mababasa if we read our Bible. However, even in those stories, karanasan po ng bayan ng Diyos, karanasan ng church ng Diyos, and karanasan nating lahat po ng binabanggit po sa Biblia is lang po pinapatungkulan, and that is Jesus Christ. Okay? Ang Old Testament pong mga aklat, 39 of them, okay po, from Genesis down to Malachias, si Jesus din po, Jesus created the world. Okay? Tandaan po natin mga kapatid na sa John chapter 1 verse 1 to 3 ay may kinalaman po ito sa Genesis chapter 1 din, na ito pinagpapatungkol mga kapatid from the Old Testament to the New Testament. Ito pinagpapatungkol patungkol po kay Jesus na siyang umiibig at nagmamahal po sa atin. Okay, don't forget that mga kapatid at mga kaibigan. So ano pa? In Colossians chapter 1 verse 30 to 17, wrote the Ten Commandments. Okay, ang Panginoon din po ang nagbigay ng kanyang pag-ibig through the Ten Commandments. Ano pa? Ito pong sa building of the Jerusalem, that in Nehemiah chapter 9 verse 6 and 13 was the God of Israelites. Okay? So meron po mga ilan po dito mga kapatid. So Jesus Christ is the author of the scriptures down through the ages. Okay po? Yes, Jesus inspired Bible writers, but don't forget, the one who inspired is technically the one who writes. Okay? Tandaan niyo po yun mga kapatid. Halimbawa po nito, okay? Ang presidente nag-command sa kanyang secretary na magsulat ng ganitong content ng sulat. Sino ang nagsulat? Yung penmanship or yung penman or yung ginagamit na pen or yung nagsulat literally ay ang secretary. Pero the content of the letter, the details of the letter ay nagmula po doon sa president. So Jesus Christ himself author the Bible, and he inspired the biblical men and women to write this Holy Scripture ng ating pong Panginoon. Salamat po, Pastor. Sa ikalawang tanong, ano ang saloobin ni Jesus sa mga tao sa lupa? Pastor? Ayan, mga kapatid, ano nga po ba ang saloobin? Bakit po ang Panginoon ay nagbigay po ng sulat? Okay, what's the purpose of His, or what is the intent or purpose ng kanyang pong pagsulat sa tao? Nais lang po bang marunong magbasa, maging marunong magbasa ang mga tao? Nais lang po ba ng Panginoon na ganito, ganyan? Now, let's read the Bible mga kapatid. And for me, this is the heart of the text in the Bible. Although hindi po ito ang gitnang aklat sa Biblia, pero for me, this is the heart verse in the Bible. John 3:16. Kahit hindi ko po basahin mga kapatid, siguro alam niyo po ang nilalaman po ng versikulo 16 ng Juan 3. Ito po binabanggit mga kapatid, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano po ang attitude? Ano po ang intent? Ano po ang tinatawag nating saloobin ng Panginoon sa sanlibutan? Why He wrote the Bible? The first place, because Jesus loves us all. And this love is unfailing love that passes understanding. Ano po ibig sabihin ng passes understanding? Hindi po talaga lubos maunawaan ni man
because this is the greatest love that humanity ever seen. Who could have imagine mga kapatid ang siyang may likha ng lahat ay binigay at ibinuwis niya ang kanyang buhay para po sa atin. Tandaan niyo po mga kapatid, the greatest love of God saves us all. And that love, that wonderful story of love is written in the Bible. Salamat po, Pastor. Sa ikatlong tanong, bakit mahal natin si Jesus? Pastor? Ayan mga kapatid, bakit nga ba mahal natin si Jesus? And some of you perhaps in this question ay nagda-doubt, love ko ba talaga si Jesus? Bakit ako gumagawa ng kasalanan? Now, yes, we are living still in this world full of sin. One way or another, tayo po yung nagkakasala. But it doesn't guarantee na hindi natin mahal ang Panginoon. We love God. But again, we love God not by our lips, but by our hearts. Okay? Ibang topic po yun mga kapatid na atin pong di-discuss. Yun pong love through action. Meron po tayong separate topic po dyan. Anyways, ito pong binabanggit mga kapatid sa Romans chapter 5 verse 8. Nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid. Si Pablo ay meron pong sulat sa mga taga-Roma. Ito pong sabi niya sa verse 8 ng chapter 5 ng Roma. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Okay? Si Kristo daw po ay namatay kahit noong tayo, kahit sa ngayon nga na tayo'y makasalanan pa, ay namatay siya sa atin. So, the foundation of everything is because Christ died for us. Why? Because He loved us. Question, ano pong response ng tao mga kapatid? Kaya ano pong response dapat ng tao? Ito pong binabanggit sa 1 John. Okay, 1 John chapter 4 verse 9. Ito pong binabanggit mga kapatid. 1 John chapter 4 verse 19. 4 verse 19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tayo daw po'y umiibig sa Diyos hindi dahil karapat dapat ibigin ng Diyos. Yes, He is worthy to be loved. But mga kapatid, why we love God? Because in the first place, siya po ang unang umibig sa atin. We cannot experience genuine love if there is no genuine love shown to us. The reason why we love God, why we want to obey Him, why we want to follow Him, it's because there is reasons, and there are reasons or there are evidences to express our loves toward Him. So we love Him because He loved us enough to die for us while we are yet His enemies. So mga kapatid, talagang karapat dapat pong mahalin ng Panginoon. Bakit? Nung ikaw at ako ay kaaway pa ng Panginoon, minahal niya na ako. Ibinigay niya na ang buhay niya para po sa atin. Sa ikaapat na tanong, sa anong mga aspeto nagkakatulad ang matagumpay na pag-aasawa at buhay Kristiyano? Pastor? Ayan mga kapatid, alam niyo po, napakaganda po ng tanong po na ito. Okay, sa English sabi po, in what aspect are a successful marriage and the Christian life similar? Kasi po, inahatulad po mga kapatid, yung marriage sa humanity at sa marriage ng Lamb at ng church. Okay? I think we have I remember we have a separate topic on that sa True Church. Okay? Inyo na lang pong i-scan po yan mga kapatid. Ano po? Now, sabi po dito sa 1 John chapter 3. Okay po, atin po mabasahin mga kapatid. 1 John chapter 3, verse 22. Dito po binabanggit mga kapatid. Napakaganda po ng sinabi po ni Apostle John. Tinatanggap natin ang anumang ating hinihiling sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. So there is symbiosis. We love Him because He first loved us, and in return, we love each other so much, and that is Jesus Christ and the church. So tandaan niyo po mga kapatid, in a good marriage, sa isang mabuting pag-aasawa, certain things are imperative. When we say imperative, talagang it is a must. Okay? Such as faithfulness to one spouse. Other things may not seem major, but if they please a spouse, they are necessary. Okay? Respect must be there sa pag-asawa po mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Now, if they displease, they should be discontinued. So, it is with the Christian life.
The commands of Jesus are imperative. But in Scripture, Jesus has also outlined for us principles of conduct that please Him. As in a good marriage, Christians will find it a joy to do the things that make Jesus, the one we love, happy. Now, tandaan niyo po, ito po ang logic po diyan, ang example po ay pag-aasawa. Kung sa mga mag-aasawa daw or sa mga mag-asawa na, kung nais niyo daw po ng harmony, kung nais niyo daw po ng love at ng magandang pagsasama, respect must be there. And of course, number one, yung love. Hindi naman po siguro nagsama ang isang mag-asawa na walang pag-ibig. Although before, meron pong arranged marriage, talagang walang pakiramdam, wala talagang love, pero na-arrange na ang marriage. Pero I mean, the bottom line of marriage, bakit kayo nagkasundo na magsama sa walang hanggan is because you love each other. Now, para lang sa gayon, magkaroon kayo ng mapayapang pagsasama at masayang pagsasama, nandoon po yung tinatawag na give and take. Okay? Now, sa isang buhay Kristiyano, we give our love to Christ. It's because He first gave His life to us. Ibig sabihin, bago tayo nag-give ng love natin, naka-take na po tayo. What we took, mga kapatid? We took His greatest sacrifice. Okay? And we understand that through this sacrifice, we are saved. Praise the Lord. So, ang point mga kapatid sa question po na ito, we need to love Him in return. Bakit mga kapatid? There is no other reason na hindi po siya dapat mahalin. But we have a lot of reasons to love Him in return. Bakit? Kasi po binigay niya na lahat. Ano pa bang kulang? Ano pa bang kulang para hindi siya mahalin ng church? Ano pa bang kulang para hindi siya mahalin ng sangkatauhan? Well, in fact, He gave His life when He died on the cross of Calvary. Salamat po, Pastor. Sa ikalimang tanong, ano ang sinabi ni Jesus ng mga resulta ng paggawa ng mga bagay na nakakalugod sa Kanya? Pastor? Ayan, mga kapatid. Marami po natatanong sa akin ng ganito. Alam niyo po, maraming natatanong sa akin. Pastor, parang feel ko hindi pa rin ako talaga nakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Pastor, parang kulang pa ang aking ginagawa. Now, don't think for a while na hindi nalulugod ang Panginoon sa iyo. Kasi mga kapatid, sabi nga sa atin pong binanggit kanina, kahit nung ikaw ay enemies pa, nung ako po ay gumagawa pa ng kasalanan, He loved me in the first place. Ibig sabihin, gusto na niya na ako. Hindi because mabuti akong tao, magaling akong tao. Ginusto niya na ako, minahal niya na ako. So wag niyo po isipin mga kapatid na hindi ka mahal ng Panginoon. Love ka ng Panginoon. Okay? Love ka ng Panginoon and He gave everything to you. Okay? Now, pero, listen to this. There is something that will totally give pleasing things towards His eyes. And what is that, mga kapatid? Akin pong babasahin sa inyo. John chapter 15. Dito po sa aklat ng Juan 15, talata po ay 10 at 11. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapas inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Praise the Lord. Friends, ladies and gentlemen, ang nais po ng Panginoon ay ano daw po, tayo ay tumupad sa kanyang kalooban, sa kanya pong mga utos. Sapagkat kung atin daw po itong gagawin, mananatili po tayo sa kanya pong pag-ibig. Now, the devil claims that to follow Christian principle is to drab, dull, demeaning, and legalistic. Ano po yung mga word na yun mga kapatid? Yung drab, dull, demeaning, and legalistic. Yung kumbaga, kailangan mong perfect ang gawa mo. Kailangan mong ganito, ganyan. Kumbaga nagiging burden na po ang Christianity. Bakit? Yun po yung principle na nais pong i-insert sa atin ng kaaway na maging legalistic po tayo. Kasi kung hindi daw po tayo magiging legalistic, hindi matutuwa ang Panginoon sa atin. Kumbaga, para bagang magulang na, sa mga anak, ano yan? Ba't nagkalat yan?
Para bang tyrant mga kapatid. Alam niyo, parang gano'n din po ako minsan sa anak ko eh. I am guilty of this. Siyempre gusto ko na maging everything is organized pero ang mga bata gano'n talaga eh, mess talaga eh. Okay? Mga kapatid, hindi po gano'n ng Panginoon. Okay? Hindi po siya tumitingin sa langit na parang may matang apoy na every time nagkakasala ka, patay na. Hindi po ganoon ang Panginoon mga kapatid, no. But Jesus says it's bring fullness of joy and a more abundant life. Okay? Believing the devil's lies bring heartache and deprives people of life that is really living. Ano po ang point mga kapatid? Ang nais po ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya. Sundin natin po ang Kanyang kalooban. Okay? Pero hindi sa point na burden na sa atin yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon, kundi joy. Ang pagsunod sa kanyang kautusan, ang pagsunod sa kanyang kalooban, it must be a delight into us. Hindi po siya legalistic na naging burden na. Katulad po ng mga Pariseo at ng mga Eskriba o ng mga Hudyo, ng mga iilan ng mga Hudyo. So friends, Christ wants us to follow Him with a joy in our hearts. Salamat po, Pastor, sa ika-anim na tanong. Bakit tayo binibigyan ni Jesus ng espesipikong mga prinsipyo para sa pamumuhay Kristiyano? Pastor? Ayan, napakagandang tanong mga kapatid. Kasi alam niyo po, sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi daw po lahat ng nagsasabi sa Panginoon, Panginoon ay makakating sa kalakahan ng langit. Okay? I mean, there is a certain standard in Christianity. Okay? Kasi may mga tao po nagsasabi na, Lord, di ba, nagpaalis kami ng demonyo, pero sabi ng Panginoon sa kanila at the end of the day, hindi ko kayo kilala. Mga kapatid, just like any other beliefs, but for me, I am promoting and I am introducing to you the Christian faith. Yes, there is a standard. Okay? Now, don't think for a while na ito po ay burdensome. No, it is not a burdensome. Okay? Why does Jesus give us a specific principle of Christian living? Because meron po kasing mga ilang mga certain aspect. Okay? Because ano yung mga Christian standard for Christian living? Because they, number one, are for our good always. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 24 mga kapatid, akin pong babasahin po sa inyo. Ganito po ang binabanggit, Deuteronomy chapter 6 verse 24. Ganito po ang binabanggit, ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa kanya, sa ganon sasagana tayo at iingatan niyang tulad na ginawa niya sa atin ngayon. So mga kapatid, for our good, bakit tayo sumusunod po sa mga pamantayang Kristiyano? Bakit kailangan mamuhay tayong tapat na Kristiyano? Dahil ito po ay sa atin pong kapakinabangan. Hindi po tayo ipapahamak na atin pong pananampalataya sa Panginoon. Okay? As good parents teach good principle to their children, so Jesus teaches good principle to His children. Katulad daw po ng mga magulang, nagtuturo ng mga magandang prinsipyo, siguro naman, wala na siguro mga magulang na ito anak, gawin mo to, magnakaw ka. Ito anak, gawin mo to, magsigarilyo ka. Ito anak, gawin mo to, mag-inom ka, magdroga ka. Wala naman siguro mga matitinong mga magulang na gagawa ng ganun sa kanilang mga anak. Gusto ng mga magulang na nasa tamang landas ang kanilang mga anak kasi sila din po ang makikinabang noon. Same as Jesus as our parent, Jesus as our creator, our savior. Nais niya pong sumunod tayo, it's because it is for our own good. Okay, bakit pa mga kapatid na kailangan po tayong sumunod po sa pamantayang Kristiyano? Number two, it sets us for us a safeguard from sin. Mga kapatid, tayo po dito po sa akin po babasahin sa inyo mga awit, Psalms 119 verse 11. Okay, napakaganda po ng binabanggit po dito mga kapatid ni Haring David. Ito po ang isa sa napakagandang text na akin po nabasa. Verse 11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman. Bakit daw po mga kapatid, susunod po tayo sa kautusan ng Panginoon? Of course, para hindi po tayo magkasala. Iniingatan po tayo ng pamantayang Kristiyano na hindi tayo magkasala. Kasi in the first place, pag tayo po yung nagkasala, hindi lang po na nalungkot ang Panginoon sa ating pong ginawa, kundi tayo din po ang mag-aani ng consequences ng ating pong ginawa. Pangatlo, shows us how to follow in Christ's
footsteps sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Ang pagsunod po sa pamantayang Kristiyano, ibig sabihin, sumusunod ka po sa mga yapak or pamantayan or sa mga hakbang ng atin pong Panginoong Hesus. Okay? Because He is our Savior. We are His follower. Sunod, bring us through joy. Ito mga kapatid, napakaganda po nito. Gusto ko pang basahin po sa inyo, John chapter 13 verse 17. Ito po binabanggit mga kapatid. Listen to this. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung... So mga kapatid, tayo po inaasahan na tayo po ay, ano daw po, ito po yung opportunity na mag-express ng pag-ibig natin sa Panginoong Diyos. Why? Because if we follow definitely His command, it will tell Christ, Lord, we love you, not just by lips, but by hearts, mga kapatid. So again, it is opportunity to love Him in return if we follow Christian principles or Christian way of living. Okay? Sa mga ating pong pananalita, sa ating pong mga gawa, sa ating pong mga pag-iisip, sa ating pong mga pag-iisip, we can say na tayo po ay mga followers ni Christ. Why? And that is because our way to love Him in return because He first loved us. And last mga kapatid, dahil po dito, helps us to be a good examples to others. Okay? Ang sabi po mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 33, whatever you do it for the glory of God. Kahit kayo kumakain, umiinom, kahit ano pong ginagawa ninyo, do it for the glory of God. Hanggang sa verse 33 po, bakit? Ano pong binabanggit po doon? Nang sa gayon ang iba ay makakita sa inyo. Sa Matthew chapter 5, let your light so shine that they may see your good works and glorify the Father in heaven. Mga kapatid, they may see your good works and glorify not you, but the Father in heaven. So, if we follow Christian way of living, principles, etc., etc., we can set an example, good example, sa mga ibang tao nang sa gayon po ay sila'y pumuri sa Panginoon at maging katulad din po natin and to share the light to others. Salamat po, Pastor, sa ikapitong tanong. Ayon kay Jesus, paano dapat iugnay ng mga Kristiyano ang kasamaan ng mundo at kamunduhan? Pastor? Yan mga kapatid. So according to Jesus, how should Christian relate to the evil of the world and to the worldliness? Ito po ang sagot mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. His command and counsel are clear and specific. Meron pong mga iilang pong hakbang or mga iilan pong mga, shall we say, aspeto para malaman po na tayo po hindi dapat sumunod po sa mga makabundong bagay because according to Jesus Christ, ang mga Kristiyano hindi dapat mag-relate sa mga evil. Ano po ito mga kapatid? Number 1, do not love the world or the things of the world. Ito po yung nakasulat mga kapatid sa 1 John chapter 2 verse 16 and onwards. Hindi daw po dapat mahalin ang sanlibutan or ang mga makamundong sanlibutan. This includes number 1, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. Alam niyo po yung lust of the eyes mga kapatid or lust of the flesh? Yun pong tawag ng laman. Akala niyo po sexual desire lang po 'yon? Hindi po. Kahit po yung mga pagkain, gluttony, etc., mga inumin na hindi dapat inumin, mga bagay na ini-insert po natin sa ating pong katawan na hindi po karapat-dapat, those are the lust of the flesh. Ano pa? Yung lust of the eyes, yung materialism. Gamit ito, gamit doon. Kahit alam mo meron ka ng ganyan, bili ka pa rin ng bili. Don't misunderstand me. Kung may pera ka, go. Pero kung hindi na po ito nagbibigay kaluluhatian sa Panginoon, wag na po. Instead na bumili ka na bumili ng ganyan, why not share sa mga nangangailangan, sa mga kapuspalad? Ano pa? Pride of life, yun pong mga kagustuhan natin na mga mataas na posisyon sa buhay, power, prestige, etc., etc. Yun daw po ay hindi dapat isinasabuhay or minimithi ng mga Kristiyano. Okay? Sunod mga kapatid, ano pa? We must keep ourselves unspotted from the world. Basahin ko po sa inyo mga kapatid. First, Santiago. Okay, James chapter 1. Santiago chapter 1 verse 27. Ganito po binabanggit mga kapatid. Verse 27. Okay, ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at sa pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan
ng mundong ito. Mga kapatid, we must daw, ano daw po, ingatan po natin ang ating po mga sarili unspotted. Sa paanong paraan? Tumulong po tayo sa tipong kapwa, yung mga, let us say, less fortunate, yung mga sawing palad, ika nga sa Tagalog, yun pong mga biyuda, mga walang mga magulang, let us help them instead. Kasi pag atin po yung gagawin mga kapatid, it is simply just saying to ourselves to become unspotted. Kumbaga yung mga walang dungis. Okay? So, iilan lang po yun mga kapatid sa mga categories or mga aspeto na tayo po'y humiwalay or hindi po makipaghalubilo sa mga makamundong mga bagay. Salamat po, Pastor. Sa ikawalong tanong, anong apurahang babala ang ibinigay sa atin ng Diyos hinggil sa sanlibutan? Pastor? Ayan mga kapatid, ano nga po ba ang apurahan? Alam niyo po, gusto ko yung salitang apurahan. Ibig sabihin, hoy, inaapura ka na. You are urged. Kumbaga, don't delay. You don't delay, but instead do this. Ano po mga kapatid ang sinasabi po dito sa Roma chapter 12 verse 2. Meron pong paanyaya po si Pablo para po sa bawat isa sa atin. Roma chapter 12 verse 2. Tandaan niyo po ito mga kapatid, pakinggan niyo po ito mabuti. Ito po binabanggit mga kapatid, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Pero alam niyo po, meron pong verse 1 bago pong verse 2. Okay? Gusto ko po yung verse 1 kasi nag-study po ako sa theology at ito po isa sa mga akin pong mga topics. Offer yourselves to God. Okay? As a living sacrifice. Hindi po, sabi po ni Pablo mga kapatid, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong mga sarili bilang buhay na handog. Mga kapatid, ang paraan para tayo po ay hindi makisang-ayon sa mga masasamang gawain sa mundo ito. Inyo po at atin pong ialay ang atin pong mga sarili na buhay na handog sa Panginoong Diyos. Okay? So, the devil is not neutral. He presses every Christian constantly through Jesus, sa kanya pong kapangyarihan at sa kanya pong kalakasan. In Christ, I can do all things. Mga kapatid, we can neglect and we can reject, we can do away evil things when we submit ourselves to Christ because in return, kanya pong ibibigay sa atin ang kanyang kalakasan to resist evil. Sabi nga po mga kapatid sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God and resist the devil and he will flee away from you. Napakaganda po niyan. Ito po'y pangako mga kapatid that if we submit 100% ourselves to God, ang kanya pong kapangyarihan ay magiging sa atin nang sa gayon po ang diablo ay hindi na po makakadisturbo sa atin and he will flee away from us because the Spirit of Christ is in us. Listen to this. Christian behavior is not to be decided by feelings and the conduct of majority, but by Jesus' words. Hindi dahil feel mo lang na parang feel kong magpakabanal ngayon. Hindi po mga kapatid, hindi po to feelings. Hindi po nade-direct yun pong purity ng Christianity sa feelings lang. You must do things for you to come closer to Christ. I mean, ang point ko mga kapatid, you must take aside. Kailangan mong pong pumanig sa isang panig. And that is the side of Christ. Nang sa gayon, if ikaw at ako ay nasa side na po ni Kristo, unti-unti niya na akong babaguhin. Nang sa gayon, every day, wala ko ibang gagawin kundi kaluguran sa aking pong Panginoong Jesus. Salamat po, Pastor. Para sa ikasyam na tanong, bakit kailangan nating bantayan ang ating mga iniisip? Pastor? Very good question mga kapatid. Alam niyo po, everything boils down or everything starts in this frontal lobe. Everything starts here mga kapatid. Napakaganda pong tanong, bakit po ang atin pong mga pag-iisip ay dapat po tayong gwardyahan? Ito po kasi binabanggit mga kapatid. Proverbs 23. Okay, akin po mabasahin po sa inyo. Mga Kawikaan, chapter 23, verse 7. Ito po binabanggit. Sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Anyayahan ka niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa
kalooban. Okay, meron po mga ilan po mga sinasabi po dito. Ito po ang mga kapatid, ang sinasabi, as he thinks in his heart, so is he. Bakit po kailangan po nagwardyahan po yung ating pong mga pag-iisip? Simple lang. Kasi kung ano po ating pong iniisip, yun daw po ang mga pinagbubukalan ng ating pong puso. Kaya tama po ang kasabihan na nagsasabi na, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay? Yun pong nilalaman ng ating puso. Kaya nga po ang prayer po ni David, create in me a clean heart, O God, because he knew his heart is deceitful. His heart was marred by sin. Kaya yun po yung prayer niya, create in me a clean heart. Kasi po, yun pong kanyang heart at ang kanya pong isip ay parehas ng mga ginagawa, puro kasalanan. So mga kapatid, listen, we must guard our thoughts because thoughts dictates our behavior. Okay? May kasabihan nga po before I continue mga kapatid, everything starts in the thoughts. Ah, kaya nga po sabi po doon, guard your thoughts. Kaya po pinaparaphrase guard your thoughts because it will determine your behavior. Your behavior determine your habit. Your habit determine your character and your character determine your destiny. Ba nagsimula lang po sa isip, pero yun na pala ang magiging destiny mo. Ibig sabihin ko ano po madalas at palaging mong iniisip, gagawin mo siya, you will put that into action, gagawin mo siyang habit mo, ibig sabihin ng habit, araw-araw mo siyang ginagawa, magiging karakter mo na siya, at definitely yan na po ang magiging destiny mo. Okay, God wants to help us bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Nais po mga kapatid ni Kristo na atin pong mga pag-iisip ay matuon lamang po sa Kanya. Wala po ibang mithiin po. Kaya we will pray every day na please Lord, sanctify my thoughts. Tulungan niyo po ako, Lord, na sa iyo lamang po matuon ang aking pong pag-iisip. Otherwise, Lord, ako po ay magiging pariwara, ako po ay magiging makasalanan. Please, ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, tandaan po natin, si Satan po ay talagang desperate na sirain po yung ating pong pag-iisip. The battleground starts here in our minds. Okay? Dito po nag-aaway po yung forces ng evil at ng good. Kaya anong ginagawa po ng kaaway? Nag-introduce ng mga makainuming makakalasing na alam natin pag ang taong lasing, ang kanyang judgment, nagkaroon na po tayo ng mga ng topic po dyan, ang kanyang judgment ay maligned, clouded na po ang kanyang judgment, kaya hindi siya na makapag-isip ng maayos. Kaya ang ginagawa ng kaaway mga kapatid, he keeps on destroying our minds. So please, friends, brothers and sisters in Christ, let us be careful sa ating po mga iniisip, sa ating po mga ginagawa. Ating po yung pag-pray ng Panginoon ay patuloy na i-sanctify ang ating po mga pag-iisip. Salamat po, Pastor. Sa ikasampung tanong, ano ang ilang prinsipyo para sa pamumuhay Kristiyano? Pastor? Ayan. Kanina po mga kapatid, ang ilan po atin na po nabanggit. Okay? Pero this time is the more elaborate part. Okay? Ano po mga ilang prinsipyo po to live a Christian life? Okay. Ito po binabanggit mga kapatid sa Philippians chapter 4, verse 8. Babasahin ko po sa inyo mga kapatid. Philippians chapter 4 verse 8. Ito po binabanggit po ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Mga kapatid, lahat daw po ng mga bagay na ito, kaibig-ibig, kagalang-galang, kapuri-puri, let us think those things. Lahat daw po ay dapat atin pong gawin, hindi lang po isipin. Okay? Christians must separate themselves from all things that are not true, not honest, not just, not pure. Dapat po tayo ay mag-isip po ng mga true, honest, just, pure, lovely, and good report. Okay? Atin pong iwasan yung pagiging sinungaling, yung pag-cheat, okay? Yung pagnanakaw, yung pagiging injustice, yung pagiging unfair. Ang mga Kristiyano daw po dapat iwasan ang pagiging impure. Okay? So ikaw po na nakikinig ngayon, if you are living a life na alam mo na hindi legal, please do things legally.
Pastor, parang medyo masakit yung sasabi mo. Opo. Pastor, please sabihin mo na ng direct. Ito po mga kapatid. May mga kapatid po tayo or may mga ilang mga Kristiyano na alam po nila illegal ang magsama na hindi pa kasal and yet they are still doing it. I am begging and I am talking to you in the name of Jesus Christ. Do the right thing. Kung totoong nagmamahalan po kayo mga kapatid, bakit hindi pa kayo magpakasal? Na alam nyo na labag sa mata ng Diyos ang inyong ginagawa. Gumagawa kayo ng mga gawaing mga pag-aasawa pero hindi pa po kayo kasal. Okay, please. Gawin nyo po ang mga pure na mga bagay. Ano pa? Place where we would never invite Jesus to accompany us, such as nightclubs, taverns, casino. Tanggalin niyo na po sa inyo po mga listahan o sa inyo po mga ginagawa yung pagsusugal, pagpunta sa mga nightclubs, okay, sa mga sugalan or mga racetracks, etc. etc. Hindi po ito nakakapagbigay kaaliwan sa Panginoong Diyos. Tayo po ang naaaliw, na-entertain, pero definitely ang kaaway ang siyang mas nasasamba natin, hindi po ang Panginoong Diyos, mga kapatid. So let's take a few minutes to understand the danger of popular music, dancing, television, etc. theater. Okay, yung mga makamundong pong mga layaw, yung mga makamundong musika, yung mga makamundong mga palabas, yung mga sayawan na para bagang kulang nilang po ay maghubad. Please refrain from doing them. Okay? Ano pa? Napakarami po mga kapatid. You can search everything in the internet na para bagang panira sa ano po, sa mga pamumuhay bilang Kristiyano. Ano pong bottom line? Okay? Ano pong bottom line nito mga kapatid? Simple lang po. Live a pure life sapagkat ito po ang magbibigay pong kaluguran sa Panginoong Diyos. Now, if you think ang pagsayaw sa nightclub ay magbibigay kapurihan sa Panginoon, then do it. Pero I believe, ikaw sa sarili mo, alam mo na hindi ito nagbibigay kapurihan at walhati sa Panginoon. So why not, why doing them? Bakit gagawin po natin mga kapatid? Alam mo kasi, ito po ang point dyan eh. Ang banal na espiritu ay nandyan palagi every time na ikaw ay gagawa ng isang bagay. Mabuti man yan o masama. Kung masama yan, there is a Holy Spirit that will convict you. Sabihin ka na ops, medyo masama yan. Pero ikaw nag-i-insist ka pa rin, ang papalit na sa puso mo, damdamin mo ay guilty. Teka lang, para may nagawa akong masama, may nagawa akong mali. It's because the Holy Spirit is the one who convict you. Convince you na mali ang ginagawa mo mga kapatid. So listen to Him. Listen to the calling of the Holy Spirit. Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. So tandaan niyo po, lahat ng mga bagay, material man yan, gadget man yan, anuman po ang mga nagbibigay ng hindi kalugod-lugod or kaluguran, kaluwalhatian sa Panginoong Diyos, let's stop doing them, watching them, tasting them, etc. etc. Anuman po ang mga bagay na ito na makamundo, alam po nating magpapahinto or magpapahina natin pong relasyon sa Panginoon. Let's stop doing them. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli ang panahon kay Pastor para sa closing remarks at panalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, nais ko pong bagitin sa inyo as a part of conclusion. Okay? Ang ating po kasing topic ngayon ay Love that Transforms. Na mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon ay 100% nandyan para sa atin. At nais po ng pag-ibig na ito ni Jesus Christ na tayo po'y baguhin. There is no other way around na tayo po'y magbabago. And that is through the love of Christ. The question is, handa po pa natin tanggapin yung pag-ibig po ni Christ? Kasi kung hindi po natin po ibibitawan yung isa pang pag-ibig sa mundo, hindi po natin mabibigyan ng puwang sa atin pong mga puso yun pong pag-ibig ng Panginoon na siyang magbabago sa atin. The Bible told us we cannot serve two masters. So kung atin pong gustong sundin ang Panginoon at magbigay ng kapurihan, kaluguran sa Kanya, then let's stop doing things na magbibigay sa Kanya ng kasalanan or ng kalungkutan. Let's stop doing sins, mga kapatid. Sapagkat ito po ang atin pong mga
ating pong duty bilang mga followers po ni Christ ang sumunod sa Kanya, magbigay ng kaluwalhatian, kaluguran sa Kanya. And if that is your prayer, na parang sa sarili mo gusto mong sabihin, Lord, gusto ko nang magbago. Lord, gusto ko nang sumunod sa inyo. Lord, gusto ko na pong ihinto ang mga ginagawa ko na alam ko nakakasira sa akin at mga makamundong bagay. If that is your prayer, and if you are struggling, there's a promise in the Bible. I can do all things to Christ who gave me strength. Not your strength, but yours, but the strength of Christ. If you are if you are if you are trying to do first step to do away struggles in life or mga kasalanan po mga kapatid, He is just one step away from you. Lumingon ka lang po mga kapatid, nandyan siya handang magbigay sa iyo ng kalakasan para ikaw ay magtagumpay against sa kasalanan. If that is your prayer, let me pray for you. Father in heaven, thank you Lord for the wonderful promise ng inyo pong pag-ibig ay nandiyan para po magbago sa amin. Lord, thank you sapagkat kahit napakalakas ng panawagan sa mundong ito na kami gumawa ng pagkakasala, yet your love is always there 100%, 24/7 to wake us up sa amin pong mga pagkakasala. We want to love you. We want to follow you. But Lord, we cannot do it by our own. Let your promise be an assurance to each one of us na we can do all things through you, through your strength and not our strength. Lord, thank you for this great love. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na at pakisubscribe nyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin pong mag-share ng inyong experience, maaari po kayo mag-comment sa comment section. Ganun din po kung kayo ay may prayer request, paki-comment nyo po para maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!